Masaya ang ama ni Yeyun na si Ye Wushang matapos makita ang kanyang anak kahit na nasa malubhang kalagayan ito na puro binda ang katawan. Tinanong ng ating bida si Uncle Wu kung bakit nasa masamang kalagayan ang kanyang ama. Tugon ni Uncle Wu na noong malason si Yeyun ay nagtungo ang kanyang ama sa great lengths para humanap ng antidotes. Paliwanag pa nito na sobra itong napinsala dahil pumasok ito sa mapanganib na Misty Swamp para talunin ang demonic beast. Nag-ubo-ubo si Ye Wushang at sinabi na wag nang pag-usapan ang bagay na iyon. Kundi magmadali na lang na ibigay kay Yeyun ang mysterious elixir. Ibinigay ni Ye Wushang sa ating bida ang kulay green na mysterious elixir na may kakayahang alisin ang 30% na lason sa katawan matapos inumin ang antidote na iyon. Sa isip-isip ni Yeyun na ang mysterious elixir ay second-class layer elixir. Naaalis nito ang lason ng bahagya at napapataas ang cultivation level. Mungkahi ni Ye Wushang sa kanyang anak na hahanap pa siya ng paraan para maalis ang lahat ng lason sa katawan ni Yeyun. Sa isip ng ating bida ay magawang itaya ng kanyang ama ang sarili nitong buhay para lang sa mysterious elixir na may kakayahang lamang na alisin ay 30% lason sa katawan. Napasukan ng dugo si Ye Wushang habang sinasabi sa ating bida na wag na itong mag-aalinlangan pa at inumin na ang lunas. Sa awa ni Yeyun sa kanyang ama ay naglabas siya ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay sabay inilapat sa napinsalang katawan ng kanyang ama. Laking gulat ng kanyang ama sa natuklasan na ipinamalas ni Yeyun. Pagtatanong nito na kung paano tumaas ng ganon ang cultivation ni Yeyun. Paliwanag ng ating bida na naturuan lamang siya ng isang master at nawala na din ang lason sa kanyang katawan. Naibalik na din niya ang kanyang cultivation. Sa kasalukuyan ay nasa 9th stage of body tempering realm na siya. Kaya wag nang mag-alala ang kanyang ama sa mga bagay-bagay. May iniabot din siyang gamot sa kanyang ama habang sinasabi na meron din siyang mga healing elixir na mabilis na mapapagaling ang kanyang ama kapag ininom iyon. Tanong ng ama ni Yeyun na kung ibinigay din ba ng tinutukoy nitong master ang healing elixir na iyon. Sagot ng ating bida na hindi bagkus nilimas niya ang mga kayamanan ni Ye Changhe. Laking gulat ng mga uncle matapos marinig iyon. At mas nagulat pa ang mga ito matapos marinig ang sinabi ni Yeyun na sinira din niya ang dantian ni Ye Kun kaya hindi na iyon makakapag-cultivate pa. Sa isip-isip ni Ye Wushang na nilimas ng kanyang anak ang mga kayamanan ng Grand Patriarch at sinira pa ang dantian ng Young Master Kun. Takot na takot si Uncle Wu dahil kinalaban ni Yeyun ang puwersa ng Grand Patriarch na hindi man lang inisip ang kahahantungan ng pasya niyang iyon. Sa isang banda imbis na matakot si Ye Wushang sa naging aksyon ng kanyang anak ay tumawa pa ito ng malakas. Pinuri ni Ye Wushang ang kanyang anak dahil hindi niya inaasahan na magagawa nito ang ganong bagay. Sa likod naman ay sobrang kinabahan ng dalawa habang sinasabi na hindi ngayon ang oras para purihin ang anak nito. Dahil siguradong gagantihan ito ng Grand Patriarch. Tinapik ni Ye Wushang ang kanyang anak at pinaalalahan na hindi ito mapapatawad ng Grand Patriarch na si Ye Changhe dahil nilumpun niya ang anak nito. Dagdag pa ni Ye Wushang na marahil siya ang head ng Ye family sa nagdaang maraming taon pero pinatalsik siya ni Ye Changhe dahil ang kanyang cultivation ay nahinto sa first stage of the Chi blood realm. At ang 5 sa 8 patriarch ay kumampi kay Ye Changhe na patulsikan siya na head ng Ye family. Binalaan ni Wushang ang kanyang anak na mag-ingat na sa hinaharap dahil kung hindi ay papatayin sila ng mga iyon. Sagot ni Yeyun na wag mag-alala ang kanyang ama dahil kapag pumunta ang mga iyon sa kanila ay makakarating ang mga iyon ng may buhay pero hindi na makakaalis ng buhay. Maya-maya nga ay may dumating na mga tao sa labas at winasak na naman ang pintuan ng tarangkahan nila. Ayon sa mga ito na makinig ang mga tao na nasa loob. Agad silang napalingon at tiningnan kung sino ang mga pangahas na mga iyon. Tanong nang pumasok na kung ang matanda si Master Ye. Sinabi ng mayabang na may malaking espada na ipinag-utos ng Grand Patriarch na pumunta ang lahat at umattend sa council meeting. Ang mahuhuli ay hindi pinapayagan. Tumingin lang ng masama si Yeyun sa mga mayayabang na lalaki. Sa isang banda ay may nagaganap na council meeting sa council chamber. Sumbong ng lalaki sa Grand Patriarch na hindi lang binugbog ni Yeyun ang kanyang mga tauhan bagkus pinahirapan pa nito si Young Master Ye Kun. Ninakaw din nito ang susi ng kayamanan at nilimos lahat ng mga treasures doon. Nagliyab sa galit ang Grand Patriarch matapos marinig ang lahat ng iyon.
Hiling ng lalaki sa Grand Patriarch na ipaghiganti si Young Master Kun. Nag-aapoy sa galit si Ye Changhe sa ating bida habang nagbabanta na pagpipirapirasuhin niya ito. Hinampas ng second patriarch ng Ye family na si Yeming ang lamesa habang sinasabi na sino ang ating bida para pagbuhatan ng kamay ang mga kasamahan nito. Talagang napakatapang ng bastardong iyon. Habang nag-uusap ang mga patriarch ng mga pusit, ang ulo ay may nangyaring pagsabog sa may pintuan at naitumilapon mula dito. Kaya naagaw ang atensyon nila at napatingin sa pagsabog. Galit ang mga patriarch na pusit ang ulo sa kung sino mang naggambala sa nagaganap na meeting. Sumambulat sa harapan ng mga mukhang pusit ang mga bangkay ng mga taong pinadala ng mga ito. Sinabi ng ating bida na gumawa ng gulo. Pahayag niya na ang mga patriarch ang unang nagtangkang atakihin ang mga kasamahan ng mga ito. Nagliliyab sa galit ang Grand Patriarch habang sinasabi sa ating bida na hindi man lang ito marunong bumati matapos makita ang mga patriarch. At talagang napakatigas ng ulo nito. Dinuro niya iyon ng Grand Patriarch at sinabi na ito ang hindi sumusunod sa patakaran tapos sasabihin nito sa kanya ang mga patakaran. Tanong pa ng ating bida na ano ang mga kwalifikasyon nito. Dagdag pa nito na kung nararapat ba ito sa pwesto ng kanyang ama. Dahil sa mga narinig ay mas lalo pang nagliyab sa galit ang Grand Patriarch na parang nagbukas ang ikawalong gate. Maangas na sinabi ni Yeyun na kung hindi na ba makapagsalita ang Patriarch dahil may punto siya. Maya-maya ay dumating na si Ye Wushang kasama ang mga alagad sabay sinabi sa kanyang anak na nahuli siya ng dating. Tugon ni Yeyun sa kanyang ama na hindi pa ito huli dahil bago pa lang magsisimula ang palabas. Galit na kinumpronta ni Ye Wushang si Ye Changhe tungkol sa naging kilos nito na pag-atake sa kanilang bagay. Tanong pa na kung sinusubukan nitong lantarang pagre-reveal. Tumawa lang ang pusit na si Ye Changhe sabay tanong na kung ano-anong pinagsasabi nito na pagre-reveal. Humakbang paabante ang mayabang na Grand Patriarch habang may paapoy-apoy pa at sinabi nito kay Ye Wushang na napakababa ng qualification nito para maging head ng Ye family. At kung wala itong magandang background ay hindi ito magiging head ng Ye family. Itinaas pa nito ang mga kamay at pinahayag na ang pagiging head ng family ay para lamang sa kung sino ang nararapat. Lumingon ang pusit na si Ye Changhe sa mga kasama at humingi ng opinyon ng mga ito. Sumangayon ang mga patriarch at sinabi na tama ang sinabi ng Grand Patriarch na ang pagiging head ng Ye family ay para lamang sa karapat-dapat. At payag silang sumunod sa Grand Patriarch. Tanong ni Ye Wushang na kung pati ba ang tatlong patriarch ay sumasang-ayon din. Sa isang banda ay tahimik lang ang tatlong patriarch habang pinagpapawisan. Sa isip-isip ng mga ito ay humihingi sila ng tawag kay Ye Wushang dahil hawak ng Grand Patriarch na si Ye Changhe ang kanilang mga asawa at anak kaya wala silang magawa kundi sumunod sa gusto nito. Naglabas ng matinding kapangyarihan ang pusit na Grand Patriarch sa mga kamay at sinabi nito kay Ye Wushang na kapag pinatay nito ang anak nito na si Yeyun ay patatawarin niya ang buhay nito. Sa isang banda ay nagsalita ang ating bida na kung gusto ba talaga ng Grand Patriarch na maging head ng Ye family. Kung ganon ay titingnan niya ang buong makakaya nito. Kumilos siya ng napakabilis patungo sa likod ni Ye Changhe para atakihin. Nagulat ang Grand Patriarch sa bilis ng ating bida. Sinabi ng Grand Patriarch na masyado nang nanghihimasok ang ating bida. Pero isang malakas na atake lang ang isinagot ng ating bida sa matanda gamit ang Fire Poison Palm. Kinonfer naman iyon ng Grand Patriarch gamit ang Dark Wind Palm. At nagsalpukan na nga ang kanilang mga atake. Sa lakas ng impact ay naapektuhan na rin ang mga tao sa paligid. Laking pagtataka ng mga tao na kung bakit nagagawang sabayan ng ating bida ang Grand Patriarch kahit nasa second stage na ito ng Chi Blood Realm. Di makapaniwala si Ye Changhe sa lakas ng ating bida kaya minura na lang niya ang ating bida. Pang-asar ng ating bida na kung hindi ba nakayanan ng matanda ang atake niya. Dagdag pa ni Yeyun na marami pa siyang surpresa dito mula sa store. Hindi na mga niya pinatagal at tinawag ang sword mula sa space. Nang makuha ang sword ay hinanda na niya ito para ipang-atake kay Ye Changhe. Nakilala naman agad ng Grand Patriarch ang sword na iyon. Dahil ang sword na iyon ay kanya mismo na kinuha lang ng ating bida. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nakareact pa si Ye Changhe Street tuluyang sinalo ang atake ng ating bida gamit ang kanyang katawan. Napasukan na lang ng dugo ang Grand Patriarch at tuluyang bumagsak sa sahig ng duguan.
Gulat na gulat ang mga tao sa pagkamatay ng Grand Patriarch dahil hindi nila inaasahan na ganun ang mangyayari. Matapang na sinabi ni Yeyun sa bangkay ng Grand Patriarch na ano ang pakiramdam na mamatay gamit ang sariling espada. Ilang sandali ay biglang may nakatalukbong na lalaki ang sumugod sa likod ng ating bida para siya ay atakihin ng palihim. Napansin ni Yeyun ang tangkang pag-atake sa kanya kaya mabilis siyang nakaalis para iwasan iyon. Sa lakas ng atake ng lalaking nakatalukbong ay nawasak ang sahig na kinatatayuan niya. Pahayag ng lalaking nakatalukbong na sinira si Yeyun ang Ye family dahil hindi lang nito binugbog si Yeyun bagkus pinapat pa nito ang Grand Patriarch na si Ye Changhe. Maangas na tanong na kung hindi pa nito kinikilala ang kanilang Ye family. Nag-aalalang tanong ni Wan Shuang sa anak kung ayos lang ba ito. Sagot naman ng ating bida na wala siyang dapat na ipag-alala. Ang aruganteng lalaki na umatake sa ating bida ay mula sa Yang family, na isa sa 4 na kilalang pamilya na may hawak ng kapangyarihan at posisyon sa Qingyang country. Hindi pa matagal ang nakakalipas nang makipag-isa si Yekan sa Yang family para sa kasal, bilang kapalit hindi lang hiniling ng pamilyang Yang na maging kasanib ang Ye family, kundi paltan ang apelyido nito at maging lehitimong kasapi ng Yang family. Napataas na lang ng kilay si Yeyan saka may pang-osar na sinabing, marahil ang pagiging arrogant ni Chang ay galing sa Yang family. Saad pa ng ating bida na ang Ye family na kinabibilangan niya ay prestihiyosong pamilya, ngunit nasisigurado niyang hindi sila gagawa ng ganoong kababaw na bagay. Nag-aapoy naman sa galit ang lalaking nakamask saad pa nito na kung kusang puputulan ni Yeyan ang kanyang lalamunan, hahayaan niyang mamatay ng tahimik ang ama ng ating bida na si Ye Wan Shuang. Mula sa tabi ng lalaki saad ng anak ng isa pag Grand Patriarch na bago nila isangguni sa pinuno ng angkanang nangyayari, hayaan muna siya nitong ayusin ang mga bagay-bagay. Pagkasabi nito nagkaroon ng berdeng liwanag ang paligid mula sa kamay ng lalaki na kumukontrol sa espada, saka ginamit ang kansil at agarang umatake sa ating bida na aniyay maghanda sa nalalapit nitong kamatayan. Buong puwersang iwinasiwas ng lalaki ang dambuhalang espada sa ere saka itinutok kay Yeyan, ngunit imbes na umiwas sinalag lamang ito ng ating bida damit ang dalawang daliri. Habang nakalutang sa ere ang lalaki na animoy nagyayabang sa inaasahan niyang tatapos kay Yeyan, ngunit gulat siyang napatanong nang hindi man lang niya mag-alaw ang espada, gayong dalawang daliri lang ni Yeyan ang nakakapit dito. Seryoso naman at matalim na nakatingin si Yeyan sa mapusok na lalaki, saka walang ano-ano'y ibinalik ang atake at hinati ng espada ang katawan ng mayabang na lalaki. Hindi na nagawa pang umilag ng lalaki sa bilis ng pangyayari, kaya't wala siyang nagawa kundi mawasigaw habang utay-utay na naghihiwala ang kanyang katawan. Natulala naman ang lahat ng naruroon sa hindi kapanipaniwalang naganap sa kanilang harapan, saad pa ng mga pinuno na marahil nababaliw na si Yeyan matapos patayin ang isa sa Grand Patriarch at emissary ng Yang family. Walang emosyong paliwanag naman ni Yeyan na ibinalik lang niya sa mga ito, ang bagay na gusto gawin sa kanya. Pagbabanto pa ng ating bida na ito ang mangyayari sa sino mang magtangkang patayin siya. Kasabay nito itinaas ni Yeyan ang dalawag daliri at pinalabas ang napakaraming espadang crystal gamit ang Spirit Glow Sword technique. Ngunit bago niya ito pakawalan binigyan niya ng pagkakataon ang dalawang patriarch na pumili ng kanilang magiging kapalaran. Ayon kay Yeyan maaaring pumili ang dalawa kung susunod ba ang mga utos sa kanyang ama at muling bubuo ng alyansa, o pagpipairepiresuhin niya ang mga ito. Kabadong napangiwit ang mga patriarch sa alok na binitawan ni Yeyan sa kanila. Ngunit hindi pa dito natatapos dahil nang makita niya ang kapatid ng pinatay niyang emissary ng Yang family, saad niya na dahil loyal ang kapatid nito at mukhang hindi rin susuko ang lalaki. Siya na ang magdedesisyon sa kapalaran nito na halata namang ikan-akaba ng lalaking nakamask, ngunit patuloy din ang pagmamatigas nitong ipaglaban ang kanyang dangal. Dahil dito kasabay ng pagpitik ng daliri ni Yeyan nagliparan sa ere ang libo-libong espada, patungo sa kinaroroonan ng nagmamatigas na lalaki. Sinubukan pa nitong gumawa ng barrier upang salagin ang lahat ng atake, ngunit sa huli ay hindi din niya nakayanan ang lakas nito kaya't humantong din ang kanyang pagmamatigas sa kanyang kamatayan. Halata namang nasiyahan ni Yeyan sa kanyang tagumpay na pagpili sa aniyay kalalagyan ng lalaki, na ngayon ay nakahandusay na sa tabi ng kanyang kapatid na wala na ring buhay. Matapos ito agad inutos ni Yeyan sa system na limunin ang cultivation ng dalawang nakahandusay, kasunod naman ang matagumpay na pagkakaroon ng 60,000 experience points,
kasabay din ang pag-angat ng kanyang cultivation sa second stage ng Chi Blood Realm. Bukod dito tumaas din ang skill points ni Yeon at maaari na niyang magamit ang 5-fold attack speed. Habang pinagmamasdan ng notification na pag-alaman ni Yeon na magagawa niyang mapataas ang attack speed, oras na malimpasan niya ang realm. Sa kabilang banda matapos makita ng mga patriarch ang pagkamatay ni Ye Chang at ng dalawang emissaries ng Yang family, ang tanong nila kung kailan pa naging ganoon kalakas ang kapangyarihan ni Yeon. Dahil sa pangyayari isang bagay lang ang nararapat nilang gawin upang makaligtas sa tiyak na kamatayan, agarang nagpatira pa ang isang patriarch sa harap ni Yeon kasabay ng pangakong habang buhay siyang maninilbihan sa kanyang Master Ye. Nakangiting pahayag ni Yeon na ang mga taong napilitan lang na sumunod kay Chang, ay maaaring mapawi ang kasalanan kung tutulong na lipulin ang naiwang partido ni Ye Chang. Ngunit para sa 5 nagtraidor sa kanyang ama iniutos ni Yeon na tanggalan ito ng cultivation, at ikulong sa piitan hanggang sa araw ng kanilang kamatayan. Wala namang nagawa ang 5 lalaki nang inutos ito ni Yeon lalo na nang simulan silang kaladkarin ng mga kawal. Nagpupumiglas namang pagbabanta ng isang lalaking sa oras na makarating ang pangyayari sa Qingyang City, paniguradong hindi ito palalampasan ng Yang family na hindi magtatagal ay darating na upang magwasak. Nag-aalalang lumapit naman si Wan Shuang sa kanyang anak, kasabay ng pagtatanong kung ayos lang ba ang lagay nito. Saad naman ang ating bida na walang dapat alalahanin ang kanyang ama, dahil natapos na niyang malinis ang nagkalat na tauhan ni Ye Chang. Papuri naman ni Wan Shuang kay Yeon na nakikita niya ang pagiging pinuno sa kanyang anak, na ikinatutuwa niyang balang araw ay maipasa kay Yeon sa hinaharap. Kasabay ng paglingon sa kanyang ama usong tanong naman ni Yeon, kung kailan aalisin ang selyo ng Secret Black Moon. Sagot ni Wan Shuang na mayroon pang 3 araw upang magsanib puwersa ang 3 mahuhusay na angkan, upang alisin ang selyo ng Secret Black Moon, ngunit ang tanong din ito kung bakit interesado dito ang kanyang anak. Ang Secret Black Moon ay matatagpuan sa kailaliman ng Black Moon Mountain Range, at ang naiwang sekretong kuweba dito mula sa makapangyarihang powerhouses sa nakaraan, ay binabantayan ng 3 mahuhusay na pamilya sa Bayon City. Nasa loob din ng nasabing lugar ang napakaraming mamahalin at bihirang mga kayamanan, kaya't naging dayuhin ito ng Mava martial artist para mag-cultivate. Upang maiwasan naman ang walang katapusang pag-iiwan ng basura ng mga martial artist na umuubos sa pinagkukunan, siniliuhan ng 3 mahuhusay na pamilya ang kuweba daang taon na ang nakakaraan, at nagkasundong isang beses lang ito bubuksan sa loob ng 3 taon. Sa tuwing magaganap iyon pinapadala ng 3 mahuhusay na pamilya, ang pinakamakapangyarihan nilang disiplin upang pasukin ang kuweba upang mag-cultivate at kumuha ng kayamanan. Hindi lingid kay Yeon na ang kasalukuyang Yang family ay may napakaraming Chi Blood Realm Masters, at isa na dito si Yang Longzon ang pinakamatandang Yang Master ng Yang family, na usap-usapang napili upang pumasok sa kuweba. Alam ni Yeon na kung lalabanan niya ang nasabing Young Matter ng mga Yang, kailangan niyang mas magpalakas, kaya't pumasok sa kanyang isip na mapabilang sa papasok ng Secret Black Moon. Nagtonggo si Yeon sa napakataas na talon at sa ibaba nito sumisid siya pailalim. Sa kailaliman ay may natano siyang isang bagay. Naisip niya na nasa kailaliman pala ang lokasyon ng kayamanan. Napakaswerte niya dahil nag-take siya ng water avoidance pill kaya nagawa niyang makahinga sa ilalim ng tubig. May lumabas na notification sa kanyang harapan na nadama ang presensya ng kayamanan sa south direction. Nang puntahan niya ang direksyong iyon ay matukoy niya ang pabilog na bahay na umiilaw at sa gitna nito matatagpuan ang kayamanan. Napagtanto niya na may makapangyarihang kayaman sa kailaliman ng spirit pool. Kaya agad niya itong kinuha. Matapos noon ay may lumabas na notification na binabati ang host sa pagkakaroon ng 4,000 experience points. Nang makuha na niya ang kanyang pakay ay naglangoy na siya paibabaw. Nagpapasalamat siya sa spirit pool dahil tumaas ang kanyang cultivation sa 3rd stage Chi Blood Realm matapos lamunin ang nakuha niyang kayamanan. Nang makapunta na siya ng ibabaw ay nakahinga na siya ng maayos. Pagtingin niya sa kanyang harapan ay bumungad sa kanya ang katawan ng isang babae na naliligo. Nakatitigan sila at maya-maya ay nagtakip na ng katawan ng babae at sinabihan ang ating bida ng many okis. Nagalit ang babae sa ating bida kaya tinangkal nitong bigwasan si Yeon. Walang nagawa ang ating bida kundi kumari pa ng takbo habang nagpapaliwanag na nagkamali lamang ang babae ng pagkaunawa.
Umatake ang babae para bigwasan ang ating bida gamit ang palad. Pero kinapitan lang ni Yeyun ang kamay ng babae habang muling nagpaliwanag na nagkakamali ito ng pag-unawa. Biglang samuka ng dugo ang babae sabay napasan daw sa ating bida. Kinamusta naman ng ating bida ang babae kung ayos lang ito. Mahinang tugon ng babae na layuan siya nito. Pagtingin niya sa balikat ng babae ay may napansin siyang malaking sugat sa balikat nito likha ng isang matalim na ipada. Ilang sandali lang ay may palapit na mga lalaking nakakabayo habang sinasabi ng leader na hanapan ang babae. Sinabi ng kalbo na napakagaling tumakas ng babaeng iyon. Nang makalapit ang lalaking may kabayo sa ating bida ay nakita nito na kalong ni Yeyun ang babae at sinabi nito na ang babaeng hawak ni Yeyun ay ang babaeng target ng Wild Horse Gang. Paalala pa nito na umalis na si Yeyun kung alam nito ang mas makakabuti sa buhay nito. Pag hindi umalis ang ating bida ay papatayin niya gamit ang saber. Naalala ni Yeyun na ang Wild Horse Gang ay ang notorious gang na kilala sa mga pagnanakaw at nagpapagalagala sa Bayon City. Ninanakawan ng mga ito ang city ang nagawa ng mga krimen. Hinawakan ni Kalbo ang kanyang sandata habang nagbabanta na binalaan na niya ang ating bida. Kapag binunot na niya ang kanyang saber sa kaluban nito ay wala ng paraan pa para mabuhay. Mabilis na lumitaw si Yeyun sa likod ng kalbo habang kalong peren ang babae at sinasabi na pariho sila dahil kapag kinuha niya ang kanyang espada ay siguradong katapusan na nito. Naghanda na si kalbo para atakihin ang ating bida, pero hindi pa niya navyubunot ang kanyang saber ay sumambulat na agad ang kanyang dugo at mga kayamanan. Gulat na gulat ang ibang Wild Horse Gang members matapos makita na patay na ang kanilang boss.